Ingram nasa Toronto na. Lakers buo na ang puwersa, nakahanap na ng sentro. Ito na ngayon ang starting five ng Golden State, may second option scorer na ang Warriors. Matapos ang mahigit 5 season kasama ang New Orleans Pelicans, si Brandon Ingram ay naiulat na ipapalit sa Toronto Raptors. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, nakipagkasundo ang Pelicans sa isang trade kung saan makukuha nila sina Bruce Brown, Kelly Olynyk at mga draft picks. Lumakas ang usap-usapan tungkol sa hinaharap ni Ingram sa New Orleans matapos ang first round playoff loss ng team laban sa OKC. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, kailangang bawasan ng Pelicans ang kanilang roster o hayaan na lamang umalis ang mga key free agents tulad nina Naji Marshall at Jonas Valanciunas. Dagdag pa rito, eligible si Ingram na pumirma ng 4 na taon na extension sa unang araw ng free agency. Batay sa kanyang mga istatistika, karapat-dapat siya para sa ganoong kontrata. Nag-average siya ng hindi bababa sa 20 points, 5.0 rebounds, and 4.0 assists per game sa loob ng 5 season niya sa Pelicans. Ngunit dahil sa pinagsamang playoff struggles, injury history at salary cap situation ng New Orleans, lumutang ang tanong tungkol sa kanyang hinaharap sa team. Si Ingram ay hindi pa nakakapaglaro ng higit sa 64 na laro sa isang season mula noong kanyang rookie year noong 2016-17. Samantala, hawak pa rin ng Pelicans si Zion Williamson na kilala rin sa kanyang injury history na may natitirang 4 na taon sa kanyang kontrata. Ang New Orleans ay nasa bingit ng pagiging isang napakalakas na team kung mananatiling malulusog ang kanilang mga pangunahing players. Noong nakaraang 2 season, nasa top 10 sila sa net rating, kabilang ang plus 4.5 mark noong 2023-24 na ika-10 sa NBA. Gayunpaman, dahil sa mga injury na sumalanta sa kanila ngayong season, bumagsak sila sa pinakailalim ng Western Conference. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Pelicans at kawalan ng isang malinaw na franchise cornerstone na maitatayo ang team, ang pagpapalit ng mga mahahalagang players ay isang matalinong hakbang para sa kanilang management. Si Ingram ay isang kawili-wiling karagdagan sa mas batang Raptors team na kasalukuyang binubuo sa paligid ni Scottie Barnes, RJ Barrett, Grady Dick at Jacoby Walter. Hindi siya pasok sa parehong timeline ng batang grupo at inaasahang mapupunta sa isang team na handang lumaban para sa kampyonato sa halip na sa Raptors na kasalukuyang nasa proseso ng muling pagtatayo. Dahil dito, lilitaw ang mga katanungan tungkol sa direksyon ng Raptors. Nakikita ba nilang bubuuin ang hinaharap sa kanilang batang core? O ginagamit lang ba nila ang mga player na ito bilang trade assets para sa mas kilalang mga stars sa hinaharap? Siguradong hindi aalis si Barnes at mahirap ding isipin na kinuha ng Raptors si Ingram upang mawala lamang siya sa libreng ahensya ngayong summer, kaya naman malaki ang posibilidad na manatili siya. Gayunpaman, ang trade na ito ay nag-iwan ng mga tanong tungkol sa kinabukasan ng ibang mga young players ng Raptors. Sa sumunod naman, sa isang nakakagulat na pangyayari matapos ang napakalaking trade na nagdala kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers noong Linggo ng umaga, inanunsyo nitong araw na ipinalit ng team ang kanilang number 17 overall pick 2024 NBA draft na si Dalton Knecht para sa isang umuusbong na sentro mula sa Charlotte Hornets na si Mark Williams. Kasama sa trade ng Lakers si Cam Reddish, isang 2030 first unprotected first round pick at isang 2030 pick swap sa Charlotte Hornets. Ayon sa mga source ng ESPN, ibinahagi ni Shams Charania ng ESPN sa Twitter nitong araw. Ang Lakers ay nagdagdag ng isang 7'2" center na magiging kanilang panimulang sentro. Perpektong akma sa estilo ng athleticism at verticality na bagay kay Luka Doncic. Samantala, nakakuha ang Hornets ng isang promisoryong rookie sa katauhan ni Knecht, pati na rin ng draft capital para sa kanilang hinaharap. Si Knecht ay nagpapakita ng malaking potensyal bilang isang athletic forward na may maaasahang 3-point shooting. Sa kanyang rookie season kasama ang isang team na pinamumunuan ni LeBron James na desperadong makapasok sa playoffs, nag-average siya ng 9.4 points with shooting percentage of 35.8% from 3-point range. Ngayon, patungo siya sa Charlotte kung saan sasamahan niya si superstar point guard LaMelo Ball at scoring forward Brandon Miller na magbibigay ng dagdag na opensa sa team. Samantala, si Williams ay nag-e-enjoy sa isang breakout season kasama ang Hornets
nag-a-average ng 16.0 points and 9.8 rebounds sa napakataas na 64.2% true shooting percentage in 22 games. Dati nang sinabi ni Los Angeles General Manager Rob Pelinka sa kanyang introductory press conference noong Miyerkules na kailangan pa nilang kumuha ng isang shot blocking, lob threat center upang suportahan si Doncic. At ngayon, tila natagpuan na ng Lakers ang kanilang sentro ng hinaharap upang ipareha sa kanya, 5 beses nang napabilang sa first team All-NBA na si Luka Doncic. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay gumawa ng isang malaking trade nitong araw upang idagdag ang superstar forward na si Jimmy Butler mula sa Miami Heat sa kanilang roster. Ang hakbang na ito ay naganap bago ang trade deadline ng NBA ngayong Biyernes at maaaring makatulong upang patatagin ang Warriors bilang mga playoff contenders sa Western Conference. Bilang bahagi ng kasunduan, ipinadala rin ng Warriors si Andrew Wiggins patungong Miami na nagbukas ng pwesto sa starting lineup ng Golden State para kay Butler. Narito ang bagong panimulang 5 ng Golden State matapos ang trade, kasama si Butler na sasamahan sina Steph Curry at Draymond Green sa korte ng Warriors. Point guard Stephen Curry, shooting guard Buddy Hield, small forward Jimmy Butler, power forward Draymond Green at center Trayce Jackson-Davis. Narito rin ang kanilang reserve lineup na pinamumunuan ni Brandon Podziemski, Gary Payton, Moses Moody, Jonathan Kuminga at Kevon Looney. Speaking of Warriors, sa kabila ng masakit na pagkatalo sa Utah Jazz nitong araw, may isang malaking bagay na dapat abangan ang Warriors sa kanilang hinaharap. Ipinadala ng Warriors sina Andrew Wiggins, Lindy Waters, Dennis Schroeder at isang protektadong first round pick upang maisakatuparan ang trade para kay Butler. Bagamat malaking kasunduan ito, maaari itong magdala ng malalaking benepisyo. Ang pagsasama ni Butler sa Warriors kasama ang superstar na si Steph Curry ay mukhang isang magandang ideya, lalo na't kasama rin nila ang 4-time All-Star na si Draymond Green. Matapos ang matinding pagkatalo sa Jazz, nagbigay ng pahayag si Steph tungkol sa pagkuha nila kay Butler at sa mga kontrobersyang pinagdaanan nito habang nasa Heat. Alam ko na may maraming drama doon sa Miami, sabi ni Curry. Sino ba talaga ang nakakaalam ng tunay na kwento? Inaasahan naming makakatanggap kami ng isang motivated at committed na Jimmy na handang makatulong sa aming team. Kailangan pa naming ayusin kung paano ito gagana, pero excited akong makatrabaho siya at makuha ang enerhiya ng isang bagong simula. Sa kasalukuyan, matapos ang pagkatalo ngayong araw, muling bumalik ang Warriors na may record na 25-25 at nananatili silang nasa ika-10 pwesto sa Western Conference. Kailangan ng Warriors si Jimmy Butler upang gumawa ng malaking pagbabago at mukhang masaya si Steph Curry na magkaroon ng bagong talento sa kanilang nahihirapang opensa. Si Butler ay isa sa pinakamahusay na two-way players sa liga sa loob ng maraming taon, kaya't ang pagkakaroon ng kanyang kakayahan sa Golden State kasama sina Curry at Draymond Green ay tiyak na magiging isang game changer. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan?